everyone! Welcome back to Alex Sub Channel. In this video, ipapakita namin sa inyo kung paano gamitin ang added mode sa ating Alex Hub Coinboard version 2, ang water level monitoring. So kung wala ka pang idea sa board na ito, maaari mo muna itong i-explore sa pamamagitan ng panonood sa video na ito. So kung handa na kayo, tara, tingnan natin kung paano gamitin ang additional mode na ito. Quick explanation lang kung para saan ba ito. Sa mode na ito, ang system ay gumagana bilang isang automatic water level monitoring. Binubuo ito ng mga float sensor na siyang pang-detect ng water level sa isang container at water pump na siyang automatic na kakontrol sa pag-refill ng tubig. Bukod dyan, meron din tayong web dashboard kung saan pwedeng ma-monitor ang level ng water visually, iset ang number of level ng float sensor na gusto mo sa iyong setup, at makontrol manually ang pagre-refill ng water tank. Gamit ito, mas madali at mas organized ang pang-monitor at pag-manage ng ating mga water tank. Para sa pag-setup nito, ito ang ating guide na schematic diagram. Sentro pa rin nito syempre ang Alex Hub Coinboard version 2. Sa S-pins nito ay nakakonect ang mga float sensor. So kaya ng system ang hanggang 5 float sensors. If ever na magbabawas kayo, siguraduhin na sa hulihang float sensor kayo mag-aalis. For example, 2 lang ang ilalagay nyo, so aalisin nyo itong pangatlo, pang-4 at pang-5 float sensor. Para sa connection nila, ganito naman. So ang karaniwang wires ng isang float sensor ay walang orientation, so kahit magkapalit ang orientation natin. Para sa first float sensor, isang wire ay nakakonect sa SIG S1 pin ng board at yung other wire naman ay sa GND S1 pin. Para sa second float sensor, ganun din. Isang wire sa SIG S2 at yung isa sa GND S2. Para sa third float sensor, isang wire sa SIG S3 at yung isa sa GND S3. At kung ilalagay nyo pa ang fourth at fifth float sensor, ay ito ang mga pins nila. Para sa fourth float sensor, isang wire sa SIG S4 at yung isa sa GND S4. At para naman sa fifth float sensor, isang wire sa SIG S5 at yung isa sa GND S5. Sa pagpuposisyon naman guys ng mga float sensor natin, make sure na yung first sensor ang nasa pinakababa ng ating water tank. Then pataas ng pataas ang paglalagay habang nagdadagdag tayo ng sensors. Next, para naman sa water pump natin, ganito ang connection. Gagamit tayo ng solid state relay para makontrol yung water pump motor. Sa input side ng relay, yung positive terminal ay ikakonect natin sa S6 pin ng board at yung negative naman ay sa GND pin. Sa load side naman, dito natin iko-connect ang AC side ng water pump motor. Para hindi na ninyo putulin yung wire ng mismong motor, ganito ang recommended na setup. Mag-provide kayo ng AC power plug. Yung isang wire ng plug ay iko-connect sa isang terminal ng load ng SSR. Yung isang wire naman ng plug ay iko-connect sa isang side na extension socket. Then yung isang terminal ng extension socket ay iko-connect naman sa kabilang terminal ng load side ng SSR. So ang mangyayari, isasaksak na lang natin yung motor sa extension socket at kapag nag-on ang SSR, automatic na andar yung water pump motor ng system. Ganun ang setup para mas safe, mas malinis ang wiring, at mas madaling palitan ang motor kung kailangan. Sunod, meron tayong isang button na nakakonect sa B1 GND and BTN pin. Ang orientation nila ay pwedeng magkabaliktad. Pero kung ang gagamitin nyo ay push button with microswitch, yung COM pin nito ay sa GND, then yung NO pin naman sa BTN. Ngayon, kung gagamit naman kayo ng I2C LCD 20x4, ito ang mga connections. GND sa GND ng board, VCC sa 5 volts, STA sa STA pin, at SCL naman sa SCL pin. Bago tayo mag-proceed sa demo, dumako muna tayo sa iba't ibang type ng float sensor. Ang vertical type, horizontal type 1, and horizontal type 2. Gagamit tayo ng continuity test mula sa multimeter para malaman kung kailan ng mga ito makakadetect ng tubig. Una, ang vertical type. Gumagalaw yung float pataas at pababa along a vertical rod. Sa loob, may magnetic switch na nagtitrigger depende sa water level. Madadetect nito ang tubig once na maabot ng float ang dulo ng rod. Sunod naman ay ang horizontal type 1. Ito ay nakalagay sa side. Ang arm nito ay naka-extend, so mas visible yung movement niya kapag tumataas or bumababa yung water level. Madadetect nito ang tubig once na mag-align ang rod at arm nito. Ito naman ang horizontal type 2. Ito ang ginagamit natin ngayon.
Similar sa horizontal type 1, umaangat ang float nito habang tumataas yung tubig. Once ma-reach niya yung certain level, mag-a-activate yung switch. Maganda ito gamitin kung gusto mo ng cleaner side installation. Ang mga float sensors na ito ay pwede nyo i-check sa aming official website. Kapag okay na ang lahat ng connections, i-double check muna ang wiring. Saka tayo mag-proceed sa pag-power ng board. Gagamit tayo ng 12 volts 2 ohms AC-DC adapter. Kapag okay na ang physical setup, pwede na nating testingin at paganahin ang system. Connect muna natin ang inyong device sa ESP32. Kung hindi nyo pa napapanood ang video namin tungkol sa pag-connect ng device, panoorin nyo muna ang video na ito para sa detailed explanation. Kapag connected na, piliin natin ang Mode 12 at dadalhin tayo nito sa web dashboard ng water level monitoring. So unahin muna natin i-demo kung paano gamitin ang web dashboard. Dito sa dashboard, makikita natin ang level configuration. Unahin natin yung number of levels. By default, nakaset ito sa 3 levels. Paano ba ito iset? Simple lang. Nakadepende ito sa kung ilang float sensor ang gagamitin nyo. Kayang suportahan ng system hanggang 5 sensors. Kaya kung 5 ang float sensor nyo, isiset nyo rin ito sa 5 levels. Kung mas kaunti naman, siguraduhin lang na tugma ang setting. Next, punta naman tayo sa auto refill trigger. Dito natin sineset kung kailan automatic na magre-refill ang tank o kung kailan kusang aandar ang water pump. Halimbawa, pwede nyo itong iset kapag umabot na lang sa 40% ang tubig. Depende na ito sa preference at setup nyo. Pagkatapos mag-set ng dalawang ito, huwag kalimutang i-click ang Save Configuration para ma-save ang changes. Sa taas naman, mapapansin nyo yung notification na low water level, 40% or less. Ibig sabihin nito, bumaba na ang tubig sa level na sinet natin sa auto refill trigger. Lalabas lang ang notification na ito kapag naabot na yung threshold at mawawala naman ito kapag tumaas ulit ang tubig. Pwede rin itong i-clear manually. Next, punta naman tayo sa level thresholds. Nagbabago ito depende sa number of levels. Halimbawa, kung naka 3 levels tayo, mahahati ang tank sa 3 parts. Halimbawa, level 1, 33%, level 2, 66%, at level 3, 100%. Dito naman sa manual refill tank button, ginagamit ito kung gusto nating manual na paandarin ang water pump. Automatic din itong gagana kapag umabot sa auto refill trigger yung tubig, pero pwede natin itong i-control manually kung kinakailangan. Lastly, meron tayong visual representation ng water level kung saan makikita natin ang current level ng tubig based sa number of sensors at thresholds na sinet natin. Ngayon, dumako naman tayo sa actual demo kung paano gumagana ang system. Dito, meron akong 3 float sensors na nakakabit sa isang timba. Ito ang magiging representation ng water tank natin. Ang paglalagay ng float sensor ay from bottom to top. Unang sensor sa pinakaibaba, tapos pataas hanggang sa pinakataas. Sa ngayon, puno ang tank at umabot na sa pangatlong sensor, kaya makikita natin sa OLED na 100% ang water level. Kapag tinignan natin ang dashboard, makikita rin natin ang full level sa visual display. At dahil puno ang tank, kahit i-on natin ang pump, hindi ito aandar. Ngayon, halimbawa bumaba ang tubig sa 66%. Makikita natin sa OLED na 66% na lang ang level. Dahil hindi na puno ang tank, pwede na nating paandarin ang pump manually. Kapag napuno ulit hanggang 100%, automatic na titigil ang pump. Paano naman kung umabot sa auto refill trigger, halimbawa 33%? Kapag nangyari yon, automatic na aandar ang pump at magre-refill ang tank. At tulad kanina, titigil din ito once umabot ulit sa 100%. Nangyari ito dahil ang 33% ay mas mababa kaysa sa sinet natin na percentage sa auto refill trigger. Ngayon, paano kung magbabawas tayo ng float sensors? Halimbawa, gagamit na lang tayo ng 2 sensors. Tatanggalin natin ang pangatlo at i-adjust natin ang number of levels sa dashboard. Sa ganitong setup, hahatiin na lang sa 2 ang tank. Halimbawa, kapag tumaas ang tubig sa unang sensor, makikita natin na nasa around 50% na lang ang level. Ngayon, paano naman kung magkaroon ng error? Halimbawa, 2 ang sensors natin, pero nasira yung nasa taas at naiwan itong nakadetect kahit wala ng tubig. Makikita natin sa OLED na may 50% pa. Pero sa visual representation, nasa taas ang indication. Doon natin malalaman na may problema dahil imposible na may tubig sa taas pero wala sa baba. So dito papasok yung importance ng monitoring. Makikita natin kung aling sensor ang may issue.
Ganun lang gamitin itong added mode ng ating Alex Hub Coinboard version 2. Kung gagamitin nyo ito, siguraduhin munang i-explore at aralin ng maayos ang web dashboard bago gamitin sa actual transactions para maiwasan ang errors at aberya sa operation. At dito natatapos ang demo natin guys ng water level monitoring mode ng Alex Hub Coinboard version 2. Again, bago nyo ito gamitin, siguraduhin na naaral at na-test nyo ang inyong setup ng web dashboard at actual physical setup. Open din kami sa mga questions, concerns, and suggestions. Again, this is Alex Hub, empowering up your businesses. Thanks for watching!